Isang maganda at masayang umaga po sa ating lahat. So, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, so, bago po tayo magsimula, so, kamayan po natin yung mga katabi po natin at sabihin po natin sa kanila na pinagpala ka kapatid sa umagang ito. Ayan, so pagpasok pa lang po natin sa bahay-sambahan ng Panginoon, tayo po ay pinagpala, ano po. So, maraming bagyo ang dumaan, pero thank you Lord kasi tayo po ngayon ay naririto, malakas, malusog at karapat-dapat po na papurihan, pasalamatan at sambahin po natin ang nag-iisang Diyos sa ating buhay. Ayan po. So, tunay nga po na napakasaya at nagagalak po ako na naririto na tayo na naman po ay magtipon-tipon para po ibigay po yung nararapat na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito po, tayo po ay tumayo, damhin po natin ang presensya ng Panginoon. At sa mga kasamahan po naming nasa live stream, ayan po, pwede po nating i-share ang live na ito para po maraming maabot po no, yung salita ng Panginoon. At maraming mabagong buhay ang mababago po nito kapag narinig po natin ang salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan po, at pangunahan po tayo ni Ma'am Carol sa opening prayer at ng worship team. Patuloy na magpapasalamat sa iyo, Ama, dahil tunay ngang napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat
Diyos, O God. Hallelujah, Jesus. O Father, Ikaw po ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Hindi nagbabago ang Diyos noon, panahon nila Moises, ang Diyos ngayon at ang Diyos na darating. You are the coming King, O God. Kaya salamat po sa umagang ito. Inaalay namin ang aming pagpupulit, pagsamba sa iyo, Lord God. At kilala mo nga po ang buhay ng bawat isa. Wala kaming maitatago sa iyong harapan. You know us, Father God. You are an omnipresent God. Omnipotent, O God. Kaya mo, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang nangyayari sa aming mga buhay. Kaya, Father, Lord, patawad sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang, mga naisip, na salita, na gawa, na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Lord, salamat at Ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na magpapalaya sa buhay ng bawat isa. Kaya, Father, dalangin namin sa umagang ito, dalangin namin ang aming pagsasamba sa iyo na makarating dyan sa langit na bayan, maging mabangong samyo sa iyo ang aming mga awitin. At lahat ng itatayo mo sa pulpiting ito, Panginoon, mula sa MC, sa worship leader, sa worship team, Lord, lalo-lalo na sa mensahera mo, Panginoon, langisan mo ang labi ng buhay ng bawat isa. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang may taas sa buhay ng bawat isa. At lagi-lagi, Panginoon, kami ay mababa, Ikaw ang mataas. At alam namin, Panginoon, nananampalataya kami, nalalabas kami sa lugaring ito, bitbit ang biyaya at pagkapala na nagmumula sa iyo. At Lord, magiging asin at ilaw kami na sa libidang ito at maipapahayag namin na iyong mga salita, ang iyong pag-asa, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Lord, dalangin po namin ang mga nakaranas po, Panginoon, ng bagyo, Panginoon. Lord, na literally, O God, mga nawala ng tahanan, nawala ng kabuhayan, nawala ng mahal sa buhay. Lord, mahal mo ang buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, alam namin, alam mo ang the end ng aming mga buhay. Alam mo na ang ending na mangyayari sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papulit pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang masaya at buhay na linggo po sa buhay ng bawat isa. Amen. Tunay nga pong God is good all the time and all the time. God is good. Amen. Alam niyo po, sa kabila po ng hamon ng buhay, patuloy po tayong naririto. Buhay malakas at masigla. Kaya tunay nga po na kapag po kasama natin ang Panginoon, ang ating buhay ay walang talo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ay sarap na buhay ng may katiyakan. Si Jesus ang dahilan ng iyong kagalakan. Ngayong nararanasan mo tagumpay at kapangyarihan. Pag-asa ay nadarama, lubos na kalakasan. Kay sarap mabuhay, kay sarap mabuhay ng may katiyakan. Si Jesus ang dahilan ng iyong kagalakan. Ngayong nararanasan mo tagumpay at kapangyarihan. Pag-asa ay nadarama, lubos na kalakasan. O tayo na magpuri sa Kanya, tayo na magpuri sa Kanya, tayo na umawit sa Kanya. Sumayaw ka, lumundag ka ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, buhay mo'y walang talo. Yes, Jesus. At sa pangalan niya, siya ang tagumpay mo. Ika'y anak ng Diyos, may kapangyarihan ka. Kay Kristo Jesus, buhay mo'y walang talo. Yes, Lord Jesus. Araw-araw may bagong biyaya. Araw-araw may bagong pag-asa sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Ang sarap mabuhay ng may katiyakan. Si Jesus ang dahilan ng iyong kagalakan. Ngayong nararanasan mo tagumpay at kapal.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Sabay-sabay po nating awitin na ang Diyos ay kailanman ay naging walang katulad, O God. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, So, Jesus. wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. We bring back all the glory to you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Tuning ang kahit anumang problema ang dumaan sa aming buhay, Lord Father God. Kahit anumang bagyo, ika'y nananatili sa aming mga buhay. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Kaya't sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka naming papupurihan at patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa akin ang tunay, ang alay ko ay pusong tapat.
presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, paghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y
Diyos, ika'y nagkilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Amen, O God. We worship your name, O Jesus. You are so great and you are so wonderful, O God. Amang banal, pinupuri ka po namin, O Diyos. Itinataas, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po yung Diyos na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pagkakataon na kami po'y makadalo sa gawaing to, Panginoon. Isang biyaya, Panginoon, na kami idako mo sa lugar ng sambahang ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin, dinadakila sa amin pong mga buhay. At patuloy, Ama, humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, O God. At salamat sapagkat ikaw po ang tapat na Diyos na patuloy na naglilinis sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa umagang to na ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa aking buhay, na lahat po ng salita lalabas sa aking bibig ay mga salitang nanggagaling lamang po sa iyo. At dalangin po namin, O Diyos, na paunahan mo po kami ng banal na Espiritu. At salamat, Panginoon, alam po namin ang katagumpayan ay binibigay mo, Panginoon, sa umagang to. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus namin, Panginoon, na tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Muli po ay isang magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po ang bawat isa? Amen. Good morning din po doon sa mga nanonood po sa kanila pong mga tahanan. Salamat po sa Panginoon na grabe po yung nangyari po sa atin na isang linggo. So nakita po natin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon na tayo po ay nandito. So, pakikumusta nga po yung katabi nyo. Binaha po ba? So, kung di po sila binaha, kami po ay binaha. Binaha po kami sa Marilao. Pero salamat po sa Panginoon dahil napakabuti talaga niya. So, Monday pa lang po, di po ba may baha na, may bagyo na. Kaya sabi ko po kay Pastor na baka hindi po ako makarating ngayon pong Sunday. Pero kung titingnan mo po, lagi po kami nanonood ng TV, sabi po, hanggang Sunday, hanggang Monday pa po yung baha. So sabi ko po, baka hindi talaga kalooban po ng Panginoon na makarating. Kaya nga po, hindi po talaga tayo titingin, sa nakikita talaga ng mata natin. Talaga hindi po talaga. Amen po. Kaya yun nga po, nung kahapon po, napakabuti po ng Panginoon dahil last day po nung naglinis po kami. So paglinis po namin, umulan na naman. Sabi ko, huling na lang, talagang Sabado na lang, makaka-uwi pa ba sa Pampanga? Parang gano'n. So, napakabuti po ng Panginoon, bigla pong umaraw at nandito na nga po kami. Kaya, napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, ang title po ng mensahe po ng Panginoon sa umagang to ay pinamagatan pong, ano po pa ipamagat? Sa 200 nakapili ka na ba? So, 200 daw po, no? Sa 200 nakapili ka na ba? Amen. So, 2 lang po yung pagpipilian. Napakadali lang, 2 lang po, no? So, ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Matthew 7:13-14. Sabi po dito sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. So 200 po So last 3 weeks po, na hospital po kasi yung kapatid po ng aking pong asawa
sa Valenzuela Medical Center. So yung pong driver po namin, yun po yung bayaw ko. Ano po kasi siya, malabo po yung mata at hindi po talaga siya sanay mag-drive sa malayo or sa papuntang Manila. So ang sabi po namin, dapat 200 ang dadaanan natin. NLEX o yung pong MacArthur. So sabi po nila, wag tayong dadaan sa MacArthur kasi makipot na, tapos matraffic pa, parang ganun po. So sa NLEX, maluwag, madali lang, madali tayong makakarating kasi 4 o'clock ng hapon yon. Makakarating tayo kahit mga 30 minutes kasi malapit lamang po yung Valenzuela. Yun nga po, nag-NLEX na po kami. So sabi natin, alam niyo ba kung saan yung BMC na yan? So wala pong nakakaalam. So ang ginawa, mag-Waze tayo, parang gano'n. So nag-Waze nga po kami. So nag-Waze po kami, sabi po ng Waze, dire-diretso lang. Di po ba, Valenzuela, 10 minutes, 15 minutes lang sa amin. So dire-diretso po kami. Parang 1 oras na ata tayong lumalakad, no? Napakaluwang po ng daan kasi NLEX maluwag, no? Dire-diretso po kami. Parang 1 oras na ata, parang iba na itong dinadaanan natin, but parang may 3rd floor pa yung mga ganun. Skyway na po pala yung dinadaanan po namin. And then sabi natin, baka mamaya sa Laguna na tayo makarating. Patay, hindi po sana yung driver namin doon po sa Manila. No? Tapos nakita po namin merong nakalagay na UE. UE? Maynila na to. Oh. Sabi namin, naku, talaga natakot na po kami. Naku, naligaw na talaga tayo. Parang gano'n. So may nakita po kaming Espanya na exit. Doon na lang sa Espanya, mas madali alam na natin kung saan pupunta. So makikita po talaga natin, no, yung daang pinili po namin, akala po namin ay makakarating po kami ng maaga. 8:00 ng gabi pa po, nasa daan po kami. Nawawala po kami sa Maynila kasi di po namin alam kung iliko, kakanan, di po ba ang daming street. So sabi natin, hanapin na lang natin yung LRT. Pag tayo hinanap natin yun, siguradong hindi tayo mawawala. Pero nakita po natin, pag mali po ang daang dinaanan natin, and then yung ways na tinanungan mo, mali pa rin pala yung itinuro sa'yo. Ang dulo po nito ay kapahamakan at mawawala ka sa iyong pupuntahan. Amen po. So meron po tayong 3 objective, no, na ating pong pag-aaralan sa umagang to. Una po, higit na maunawaan ng ilang katotohanan na sinasabi sa likas na kondisyon ng tao. Ang ating mga kasalanan ay nagpapahiwalay sa Diyos. Ang kawalan ng pag-asa at tiyak na kapahamakan saan po? Sa impyerno. Number 2, mapahalagahan ang kagandahang loob ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa dating masamang kondisyon na walang pag-asa. Yung pangatlo, magkaroon ng pagmamahal sa kaluluwa ng ibang taong naliligaw ng landas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa kanila. So ito po yung 3 objective po natin sa umagang to. So pag-aaralan po natin ngayon ang likas na kondisyon ng tao. Ano ba yung kondisyon natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon? Ano ba yung kondisyon natin nung hindi pa tayo Kristiyano? So malinaw na sinasabi sa Biblia na ang likas na kondisyon ng tao ay makasalanan, hiwalay sa Diyos at hindi kumikilala sa Kanya. Sinabi po sa Psalms 51:5, ako'y masama na buhat ng isilang. Papayag po kaya yung iba pag sinabi mong gano'n? Kabata-bata pa lang, sasabihin mo ba yung baby dyan may kasalanan na? Parang gano'n, di ba? Hindi po sila papayag, no? Makasalanan ng ako'y iluwal. Ang tao ay pinanganak na makasalanan at dahil sa poot ng Diyos, ang patutunguhan ay kapahamakan saan? Doon sa impyerno. So, marami pong tao hindi papayag dyan, ano? Ang kalanggayang ito ng tao ay tinatawag nating doctrine of total depravity. No? Na dahil sa pagbagsak ni Adan ng ating naunang mga magulang, ang bawat bahagi ng buhay ng tao ay nasira ng kasalanan, nakurap ang bawat aspeto at kabuuan ng tao. Sabi po sa Genesis 3:6. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nakakapag-isip ng masama, nagkakasala sa damdamin,
ang mga pagpapasya ay pawang makasalanan at likas na iniibig ang kadiliman at hindi naunawaan at tinatanggap ang mga bagay patungkol sa Diyos. So sa doktrina po ng ganap na kasamaan ng tao, ay sinasabi na nakakagawa pa rin ang tao ng mabuti at ito'y ayon sa pamantayan ng tao o parang umaayon din sa kautusan ng Diyos. Pero sa panlabas o paningin lang din ng tao, mayroon pa rin siyang konsensya at pagkaalam ng mabuti at masama. Subalit, ang binibigyang linaw ng doktrinang ito ay ang pagsasaad na kahit na mabuti, kahit na mabuti pang ginagawa ng tao ay laging may bahid o mantsa ng kasalanan. Bakit po? Dahil to ay isinasagawa sa maling motibo, nangingibabaw ang self-interest, ang pagtataas sa sarili, parang feel good lang at parang pagtakban ang karumihan sa harapan ng ibang tao, no? At ito ay batid ng Diyos, no? Dahil, alam po ito ng Panginoon, ano? Ang Diyos lamang nakakabatid ng puso ng tao at ito ay mandaraya at walang katulad at walang lunas ang kabulukan. Kaya kailanman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang mga mabubuting gawa ng taong walang pananampalataya sa Kanya. Hebrew 11:6 sabi po doon, ano? At sa paningin ng Diyos, ang mga ito'y pawang marumin basahan lamang sa Kanyang harapan. Kung gayon, makikita natin na ang tao ay wala talagang pag-asa. Kung titingnan po natin, wala talagang pag-asa ang bawat isa sa atin. Dahil ang tao po ay naligaw, bulag sa espiritu, makasalanan sa mata ng Diyos na siyang matuwid na hukom, at alipin ng kasalanan. Ang moralidad ay wasak, patay sa espiritu, at namamatay sa pisikal. Hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos. At dahil sa likas na kasalanan, tayo nga ay tinuring ng mga, kaaway ng Diyos. Ito nga ang likas na kondisyon ng tao. Ito po tayo, noong hindi pa natin nakakilala ang Panginoon. Nakakatiyak po tayo na ang patuloy po na kasamaan, di po ba ngayon? Sobra na po ang kasamaan ng tao sa mga moral issue na ito, gaya po ng abortion, parang normal na lang po yung abortion, same-sex marriage, iba pang LGBT advocacies, at ngayon naman sa pagsulong sa divorce law dito sa Pilipinas, at marami pang iba, ay siguradong hindi lang magpapatuloy, kundi magiging komplikado pa sa mga susunod na panahon. Ang pagiging mas tolerant ng gobyerno sa mga bagay na ito, maging sa marami pang bansa, ay dahil na rin sa mga maling motibo sa panunungkulan, mababang moralidad at kawalan ng kaugnayan sa Diyos. Ang mga ito ay maliliit na porsyento lamang ng napakarami pang kasalanan na maluwag nang naisasagawa sa maraming bansa, sa buong mundo, at parang normal na lang ang lahat. Di po ba, Parang normal na lang po ang kasamaan sa mga panahon ngayon. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:1-4, dapat mong malaman na sa mga huling araw, darating ang mga panahon ng kaguluhan. Verse 2, sapagkat ang mga tao'y, magiging maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Di ba ba, yung mga bata ngayon, parang ang titigas na po ng ulo. Dati pag pinaswitan mo lang, isang tingin lang. Ngayon, kahit naduduling na yung mata mo, hindi pa rin talaga susunod sa'yo. Di po ba, Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti.
Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa hilip na maibigin sa Diyos. Kaya ano po ang tinitiyak ni Apostle Paul sa Romans 2:5? Ngunit dahil matigas sa iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Di po ba? Nakakalungkot po na yung mga hindi normal dati, ngayon po ay normal na. Sino po ba yung nanonood? Hindi ko po alam, napanood po ako sa Facebook, basta nakita ko lang po doon yung mga bata na may nagko-contest po, hindi ko po alam, sa Channel 2 po ata yun. So yung mga bata po sumasayaw. Parang tapos sabi niya, oh, ang cute-cute mo naman. Sabi nga gano'n, sinong kasama mo ngayon? Ewan ko po kung napanood niyo po yun, si Donnie Pangilinan po ata yung nagtanong. Sabi niya, sumasayaw yung bata, sinong kasama mo ngayon? I'm so proud. Parang proud yung bata na nire-represent ko po. Sabi niya, ang aking dalawang daddy. Ganon. Super daddy. Pumunta po yung dalawang daddy. Tapos palakpakan po yung mga tao. Parang, yay, dalawang daddy. Parang isipin mo, paano silang nagkaanak? Di ba? Parang ganon. So, tungtuwa po yung mga tao na hindi mo makita sa kanila yung parang, bakit ganito na pa talaga yung mundo? Dalawang tatay, paano kaya po sila nagkaanak kung titinan mo, di ba? So nakikita mo na parang normal talaga at masaya po talaga yung mga tao na parang talagang proud sila. Buti na lang proud sila, hindi sila nahihiya doon sa kanila pong ginagawa na alam naman po natin na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon na magsasama po yung dalawang kasarian, di po ba? So di po ba kilala niyo naman po si Lea Salonga, no? Alam niyo po ba yung nangyari sa kanyang anak? Di po ba meron po siyang kaisa-isang anak na babae. Napakaganda po. Nung maliit sabi ko nga, parang maganda ba yung boses niya. Pero at the age 14, parang naisip nung bata na, hindi ata siya, babae, lalaki siya. So sinabi niya kay Lea Salonga na, Ma, sabi niya, hindi ako babae, lalaki ako. So anong ginawa ni Lea Salonga bilang mabuting ina, bilang proud na ina, ang ginawa niya, pinapa-injikan niya o pinapainom niya yung anak niya ng testosterone. Yun po yung gamot na kung babae ka, talagang magbobosela ka, magbumukha kang lalaki. So yung anak niya po ngayon, 18 or 19 years old na ngayon, ay talagang mukha na pong lalaki. And then nung magkaroon po siya ng concert, sinabi po niya na, I'm so proud, sabi niya na ipakilala sa inyo ang aking the only son na a transgender man. Parang gano'n, no? Tapos palakpakan po yung mga tao. And then binasa ko po yung mga comments sa Facebook, we're so proud of you, mabuti kang ina, dakila kang ina, napakabuti mong nanay. Dahil pinagbigyan mo yung gusto ng anak mo. Di po ba nakakalungkot? Kung dumating yung pagkakataon, yung anak niya ay mahimas-mas na tumanggap sa Panginoon at gano'n na po yung kalagayan niya, di ba? Kawawa po siya. Kaya nakita po natin na yung mga hindi po talaga normal, nagiging normal na po sa panahon po natin. Parang nakakatakot na po kung ano pa yung normal kapag ginagawa na po ng marami, parang yun pa po ang hindi tama, di ba? Nakakalungkot po Kaya po sa mga magulang at magiging magulang sa panahon natin ngayon, hindi ang kayamanan, na parang mayaman ka. Hindi po ang kayamanan. Hindi ang magandang buhay o magandang edukasyon ang pinakamahalaga na maipamana mo sa iyong anak, Kundi kung paano mo inihahanda na magkaroon sila ng matibay na relasyon kay Jesus bago ka lumisan sa mundong ito. Dahil lilisan din po tayong lahat So kung hindi po tayo naihanda, hindi nyo po naihanda yung mga anak nyo, paano na po sila kung wala na kayo, So naalala ko nga po si Inda sa si Tatang, na talagang naglingkod po sila sa Panginoon. Kung hindi po sila naglingkod o naihanda kaming lahat na kanya pong mga anak, nasaan na po kaya kami ngayon kung hindi po kami naihanda sa kanyang gawain. Kaya yun po talaga yung pinakamahalaga sa mga bata. So natutuwa nga po kay Tita Nene, yung dalawang apo niya talagang sumasayaw, pumapalakpak, na bata pa lang talaga isinasama niya na talaga sa gawain po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, Dahil si Jesus po ang matibay na pundasyon na sinasabi po sa 1 Corinthians 3:11, si Jesus ang tutulong sa kanila para harapin ang buhay, Si Jesus lang po.
tambuhay ngayon at sa hinaharap na pasama ng pasama at patuloy na magtitiwala sa Diyos, anuman po ang mangyari. Maaring ang mga paghahanda mo sa iyong mga anak ay may certain degree of importance din naman. Subalit, baliwala ang mga ito kung sila ay hiwalay kay Kristo. So wala pong lahat, no? Pero natutuwa din po ako sa buhay po ng ating kapatid na si Brother. Pero yung kanya pong mga anak ay lahat po ay ginagamit po sa gawain po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay nila. Dahil po ang likas na kondisyon ng tao, ang hirap ng magiging buhay ng inyong mga mahal sa buhay at ang kasigurahan at kapahamakan sa impyerno. Grabe po. Ay magpapatuloy sa buhay ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. So ang unang daang maluwag, na nakita po natin kanina, ang unang daan, ang dulo po ay kapahamakan. Ano po yon? Impyerno. Ito po yung bad news. Tandaan po natin, totoo po ang impyerno. Naniniwala po ba kayo? Totoo po ang impyerno. Una po ay tinalakay natin ang likas na kondisyon ng tao kanina. Ngayon naman po ay darako tayo sa ikalawang topic natin pag-uusapan. Ito nga po yung patungkol sa katotohanan po sa impyerno. So bago po natin talakayin mga katotohanan sa impyerno, napakahalaga na talakayin muna natin ang maraming maling paniniwala patungkol dito. Ang mga maling paniniwala na may kinalaman po sa impyerno. Nakakalungkot po ang resulta sa isang survey sa Amerika patungkol sa paniniwala sa lugar na patutunguhan kapag ang isang tao po ay namatay. Sabi po dito, ayon po sa survey, 75% ng mga tao doon ay naniniwala na mayroong impyerno. Naniniwala naman po pala sila. Ngunit 4% lang sa mga ito ang nagsasabing baka doon sila mapunta kapag sila ay namatay, Naniniwala sila pero sa sarili nila na, hindi ako mapupunta doon, Imagine po, 4% lang sa mga ito nagsasabing baka sa impyerno sila mapunta kapag sila ay namatay. Ibig sabihin, marami pa rin pong tao ang mga naniniwala na baka mapunta sila sa langit. Naalala ko po yung isang post sa Facebook na sabi po doon, basta't hindi ka masyadong masama. Naririnig niyo po ba yun? Basta't hindi ka masyadong masama at hindi ka nakakagawa ng malaking kasalanan. Ibig sabihin, malaking kasalanan, Sa langit ka pupunta. Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nagnakaw o kung ano pang mga kasalanan na mabibigat. Siyempre, sa langit ako pupunta, Basta't hindi ako atheist. Ano ba yung atheist? Yung wala po siyang Diyos. At may relihiyon ka, papasok ka sa langit. Tandaan po natin, kahit gaano pa kabait ang isang tao, tandaan po natin, kahit gaano pa siya kabait, masunod ang good moral and right conduct, maraming masunod sa 10 Commandments, mamuhay ng mas mabuting buhay, magawang itama ang sarili sa harapan ng Diyos. Subalit kung hindi naman nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tumalikod at itinama ang mga ito, at kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, ay tutungo pa rin sa impyerno. Nakakalungkot po, Mark 1:15. So marami pong tao ang gumagamit ng salitang rest in peace. Nakita niyo po ba? Rest in peace. Pag pumunta ka po sa sementeryo o sa bahay pare, makikita mo po yung bawat pundot na makalagay na RIP, Tapos pag sa Facebook, makita mo rest in peace. Parang ganun po, Lagi po natin nakikita yung word na yon. Ito rin ang mga comforting words na karaniwang sinasabi ng madaming tao sa pamilya po ng namatayan. At iyan ang naipasang impormasyon sa marami sa atin. Ngunit ang katotohanan, maliban ng tao ay magkaroon ng relasyon kay Jesus, ay wala pong rest in peace. Kapag wala kang koneksyon sa Panginoon, walang rest in peace. Dahil haharapin nila ang paghihirap na mayroon sa impyerno. At maging sa maraming tao na nagsasabing sila ay Kristiyano na,
mayroon silang particular na commitment sa Christianity, ngunit malaya pa rin gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan at paglabag sa salita ng Diyos at tiyak rin ang kanilang kapahamakan. Pansinin niyo, napakarami din na nagsasabing Kristiyano sila, no? Christian ako, pero baluktot o distorted ang kanilang paniniwala patungkol sa gospel ni Kristo. Satan blinded the eyes of these people to keep them from seeing the light of the gospel. Di po ba? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan po ng Diyos. 2 Corinthians 4:4. So sa pamamagitan po ng mga false teacher at false preacher na ituturo at naipapalaganap ang mga maling doktrina patungkol sa kaligtasan na sinasabi sa Galatians 1:6-8 at Acts 20:30. Bukod diyan, sa maraming katuruan o pagbaluktot ni Satanas sa gospel ni Kristo, marami pang maling paniniwala na isinusulong upang maniwala ang tao na hindi siya mapupunta sa impyerno. Gaya po ng maling paniniwala ng napakaraming tao na totoo po ang purgatorio. Naniniwala sila na ito ay pansamantalang lugar na pinapatanguhan ng mga taong hindi naman ganoon kasama at maaari pang linisin ang mga kasalanan. Na kapag namatay ang isang tao ay pwede pang ipanalangin ng pari o ng kamag-anakan para ang kaluluwa ng namatay ay malipat patungo sa langit. Mali po dahil wala namang isa pang talata sa Biblia na nagsasabing mayroon pong purgatorio. So, minsan po pumunta po kami sa patay. Hindi ko po alam na parang meron po siyang sabitan. May sabitan po siya. Tapos ang dami pong mga cards doon. Yun po pala yung mga cards na yun. Kung ilang bawa ako po, magbibigay po ako ng 1,000 pesos. Tapos may card po na isasabit doon. Tapos magmimisa po pala, parang ganon. So, kung marami po yung cards na ngayon, marami pong nag-pray, ibig sabihin yung tao po na yun ay may posibilidad na malipat po sa heaven. Ang hirap po pala pag mahirap ka. Paano po kung walang magbibigay ng mga card na mananatili ka pa rin sa impyerno. So, ganun po, no? Satan continues his effort to make sin less offensive. Di po ba? Gaya po ng lahat ng nasabi kanina. Parang pinifeel mo na kahit ginagawa mo to, parang hindi mabigat. Ang patuloy na laganap ng abortion sa buong mundo, ang pagdami pa ng mga advokasya ng LGBTQ plus community at usapin sa diborsyo at ang marami pang social and moral degradation. Napakadami pa po. Ang pataas na antas ng pagtanggap at suporta sa kasalanan mula sa lipunan at gobyerno, ang malawakang korupsyon sa pamahalaan at sobrang kahirapan sa buhay, at maging ang pagbaluktot ni Satanas sa gospel ni Kristo at pagdaya sa mga tao sa mga maling paniniwala patungkol po sa impyerno. Tunay nga na ang mundong ito ay pasama po ng pasama at magiging higit pa sa mga susunod po na panahon. Sabi nga po sa Matthew 7:13b, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Hindi po ba? Tingnan niyo po sa picture, no? Napakadami po. So ano po nakikita natin siyan sa dulo po ng maluwang na pintuan at malapit na daan? Ano po ba yung dulo? Kulay orange po, di ba? So yun po yung impyerno. Matapos po nating marinig ang maraming maling paniniwala sa impyerno, darako po tayo sa mga katotohanan patungkol sa impyerno. Ano po ba yung katotohanan sa impyerno? The doctrine of hell, no? Panoorin po natin yung maikling video lang po ito.
sa isang laon apoy na may tumubulong asupre. Ang mga naroroon ay pinahihirapan araw-gabi magpakailanman. Pahayag 20 Gs. Nag-iiyakan sila doon at nagdaanin ang kanilang mga ngipin. Mateo 13:42. Amen. So nakita po natin noon sa video. Ang doktrina po patungkol sa impyerno at ang hayagang itinuturo po sa Biblia mula sa Old Testament hanggang New Testament, sinasabi dito na ang impyerno ay totoong lugar. So maniwala po tayo na, kung tayo po ay naniniwala na may langit, naniniwala po tayo, pero dapat po maniwala po tayo na may totoong impyerno. Sa Old Testament po, ang salitang Sheol ay pumapatungkol in general sa impyerno. Doon po sa Deuteronomy 32:22, galit ko'y bubuga ng nag-aahlab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay. Lupa't bunga nito, apoy, ang tutupok sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog. No? Samantala pong sa New Testament, ang salitang Hades ay minsang pumapatungkol din sa impyerno. Subalit ang salitang impyerno na nanggagaling sa Greek word na Gehenna ay laging pumapatungkol sa sinasabi sa aklat ng Revelation ng lake of fire o dagat-dagatang apoy, kung saan ang mga tao'y pinaparusahan at pinapahirapan ng walang katapusan. Grabe po, no? Walang katapusan. Kasama ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Although, kung titingnan po natin, no, hindi po sinasabi sa Biblia kung saan po ang eksaktong lokasyon po ng impyerno. Hindi sa ilalim, hindi sa ibabaw, hindi po natin alam. Maaring ang impyerno po ay nasa isang lugar, sa loob o labas ng ating pong kalawakan, o maaring ito ay nasa ibang dimension. Ngunit hindi po mahalaga ang lokasyon kung nasaan po ito. Ang mahalaga po ay makita natin na totoo po ang impyerno, kung saan nahantong ang mga makasalanan at lahat ng tao na hindi nanampalataya kay Kristo. Jesus spoke about hell more than anyone else in the scripture, no? So makita po natin, ito po ay itinuturo po ng ating Panginoong Hesus. Bilang all-knowing God, kayang i-describe ni Jesus ang kabuuang mayroon sa impyerno. Dahil siya ang naghanda ng impyerno, nahahantungan ng dyablo at ng kanyang mga kampon. So ang Panginoon po ang gumawa ng impyerno. Ang mga susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay ay hawak din ni Jesus. Kaya ganoon na lamang ang dami ng babala ni Jesus patungkol sa impyerno. Ito ay higit pa sa babala sa paglalarawan sa impyerno ng lahat ng karakter sa Biblia. Katunayan, sa una palang sermon ni Jesus sa New Testament ay nagbabala na siya patungkol sa kaparusahan sa impyerno. Sa talinghaga ni Jesus patungkol kay Lazarus, sa mayamang lalaki na napunta sa impyerno, ay makikita natin sa Luke 16:19. Una, ang sabi po dito, pinatutuhanan ni Jesus na tunay nga na may kamatayan ang mga tao na nangyayari sa kanila sa impyerno. Alam ng tao ang nangyayari sa kanila sa paligid dahil nakikita ng kanilang mga mata, nararamdaman, naririnig ang mga panaghoy, maging ang lahat ng hirap. No? Pangalawa, ito ay lugar ng walang pahinga. Gusto niyo po ba magpahinga? So, doon po sa impyerno, walang pahinga. Di po ba, nagturo po Sir Daisy dito dati, di po ba, kailangan po natin ng pahinga. So, ang pahinga lang po ay matatagpuan natin sa ating pong Panginoon. So, doon po ay walang pahinga, walang kaginhawahan, matinding kalungkutan. Grabe po pala, no? Sobrang depression, kalungkutan, nandun po lahat. At pagpapahirap, wala na rin kapatawaran na magaganap. Number 3 po, inirawan ni Jesus ang impyerno bilang Gehenna, bilang lugar kung saan ang mga uod, sino po ba'y takot dito sa uod, no? Na kumakain sa kanila ay hindi namamatay. Hindi po namamatay at ang apoy ay hindi rin mamamatay kailanman.
Ito ay isang dako, no? Na ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila pailan lang magpakailanman. Ito ang lugar ng lawang apoy at asupre kung saan ng mga masasama ay pahihirapan araw at gabi. Grabe, no? Araw at gabi magpakailanman. Samantalang konting hirap lang natin dito sa mundo. Ang hirap, Lord. Ang hirap-hirap na ng buhay ko. So, wala po yun sa katiting. Doon po sa hirap sa impyerno. Binanggit ni Jesus ang ilang beses patungkol sa pagtapon sa mga taong ibubulid doon sa kadiliman, ang pagtangis at pagngalit ng kanilang mga ngipin. No? Talagang yung sobrang hinayang nila na bakit sila napunta sa impyerno. Ngunit salamat sa Panginoon dahil may pag-asa. Kanina po, di ba ang tao walang pag-asa? Pero ngayon, salamat po may pag-asa. Dahil kung meron pong bad news, meron naman pong good news. Una po, ang katotohanan sa likas po ng kondisyon ng tao, ang ating mga kasalanan naghihiwalay sa Diyos at ang kawalan ng pag-asa ay tiyak na kapahamakan sa impyerno. So sabi po sa Matthew 7:14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So ano po ang ipinapaunawa sa talatang ito, no? Na may tao nang makakatagpo at pipiliin ang tumatahak sa makipot na pintuan at makitid na daang papunta sa buhay po na inaalok ni Kristo. So meron na pong nakapili. Amen po ba? So sino na po dito yung nakapili na po ng daan? Saan po tayo doon? Doon sa ganon o sa ganon po? Sa maliit o sa malapad, no? So salamat po sa Panginoon na alam ko po na tayo pong lahat nandito ay nakapili po ng daan. Na yun po yung makipot na pintuan, makitid, pero ang dulo po ay buhay na walang hanggan, ano? So makita po natin doon na yung isang orange doon na sa gitna, nagkakamot pa siya ng ulo. Saan ba ako dito? Sa maluwang ba o sa masikip? Parang maganda dito sa maluwang. Okay, dito ako sa masikip. Ayoko dito, masikip. Parang hindi ako makakagalaw. Parang gano'n, ano? So makita po natin. So ano nga po ba yung title ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga? 200 nakapili ka na ba? No? Sabi po ni Jesus sa John 14:6. Ano po sabi doon? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So wala pong ibang daan, si Jesus lang ang daan upang makalapit sa Ama. Walang ibang daan, si Jesus lamang para makantan po natin ang buhay na walang hanggan doon po sa langit. So ito po yung good news. Meron pong good news na tayo po ay makakapunta sa langit. May pag-asa po ang mga taong tiyak ang patutunguhan sa kapahamakan sa impyerno. Ito ang mabuting balita na sinasabi po ng gospel ni Kristo. So ano po ba yung sinasabing gospel? Ano po yung gospel? So sabay-sabay nga po natin basahin. What is the gospel? Ang gospel, mabuting balita tungkol sa pagkatawag ng tao sa Diyos na si Jesucristo, na siya'y namatay sa krus bilang sacrificial substitute para sa mga makasalanan at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli. Pinatunayan siya, pagkaraan ng 3 araw, nabuhay na muli na. Siya ang anak ng Diyos na nagkaloob ng regalo ng kaligtasan sa lahat na nagsisi at nanampalataya sa Kanyang ginawa. So ito po yung gospel, ano? Sa Romans 5:8 po, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga hinirang, nag-alay si Kristo na Kanyang buhay para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Sino po ang tinutukoy ng mga hinirang dito sa verse na to? Sino po yon? Amen. So lahat po ng tumugon sa Ebanghelyo ni Kristo sa pagsisisi at pananampalataya. So salamat po sa Panginoon na kumikilos sa atin upang makapagsisi
ng ating pong mga kasalanan. Tandaan po ninyo na ang pananampalataya natin sa Ebanghelyo ni Kristo at ang ating tunay na pagsisi ay sabay na nagaganap during our conversion. No? Hindi pwedeng nananampalataya lang tayo na si Jesus ay tagapagligtas ng ating kaluluwa na hindi naman siya tinanggap bilang Panginoon sa iyong buhay. Dahil kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong Panginoon, inaasahan na sumunod ka sa mga utos at kalooban ni Jesus bilang iyong tunay na Panginoon. At hindi din pwedeng nagsisilang tayo sa ating mga kasalanan noong tumanggap tayo sa Panginoon at hindi nagbabago patungo sa kabanalan. Although tayo ay hindi perpekto at nagkakasala pa rin, tayo ay namumuhina sa paggawa ng mga kasalanan at nanlulumos sa tuwing nakakagawa nito. Ganun po ba tayo? Kapag tayo pinakakagawa ng kasalanan, di ba? Parang feel mo talaga sobrang ang sama-sama mo na, no? Parang hindi ka masaya na nakagawa ka ng kasalanan dahil yun po yung banal na spirito na sa atin pong katawan, no? Dahil kung dati sa lumang kalikasan natin, nung hindi ka pa Kristiyano, ang dating puso ay mandaraya at wala nang lunas ang kabulukan. Subalit ngayon, binago na ito ng bagong puso, binigyan na tayo ng bagong espiritu, walang iba kundi ang Santong Espiritu. Di po ba? At ibinigay sa atin ng Diyos na bagamat nagkakasala pa rin tayo, subalit ang Santong Espiritu ang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. So, pakitaas nga po yung kamay na tunay na tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo at tumatahak sa makipot na daan patungo sa kaharian ni Kristo. Pakitaas nga po. Parang sa dulo po ata eh. Amen, no? Tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Kung gayon, no? Ngayon ay mahalagang bagay na ma-realize ninyo patungkol sa inyong kaligtasan at paano mo ito pinapahalagahan. So, dapat po nating pinapahalagahan yung kaligtasan na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Tayo po ay pinagpala at sobrang binigyan po ng pabor dahil sino ba tayo para alalahanin, no? Sino ba tayo para alalahanin ng Panginoon? We are blessed and highly favored by God. Amen po ba? So, pakisabi mo sa katabi mo, you are blessed and highly favored by God. Amen, no? Dahil sino po ba tayo para iligtas po ng Diyos? Ito rin po ang tanong ni Apostol Pablo na dati ay walang awang inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Ang naiwan sa ugot sa kanya noon at sa atin ngayon ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sino man, no? Alalahanan natin ang mga naging benepisyo sa ating pagkaligtas. May benepisyo po ba tayo? Amen, no? Marami pong benepisyo ang ating pagkaligtas. Una po ang kasiguraduhan, no? Ang kapayapaan. Meron po ba tayong kapayapaan? Amen. Ang kapayapaan, ang kalakasan at marami pang ibang pagpapala na wala po ang ibang tao. Kahit sa buhay na ito, no, may kahirapan man, no, ang pagsunod natin kay Kristo dahil hindi naman po tayo exempted. May exempted ba dito? Sinabi ba sa Bible na kapag tumanggap ka sa Panginoon, wala ka ng problema, hindi ka nababahain. Ikaw, walang baha dito, yan may baha kasi tumanggap ka sa Panginoon. Parang ganun po, no? Wala pong gano'n, no? Dahil sabi nga po, kahirapan at mga pagsubok, pero ang mahalaga po ay hawak tayo ng Panginoon na kahit po ano yung mangyari sa atin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At sabi nga po sa Romans 8:38, ano po bang sabi doon? Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay,
ang mga anghelo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan ang kasalukuyan o ang hinaharap. Kung kaya kapag may mabigat tayong problema, di ba? Balikan at alalahanin natin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagpapakasakit para sa ating kaligtasan. Sabi po sa Hebrew 12:2, ano po sabi doon? Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Na kapag tayo po sinusubok, saan po tayo titingin? Hindi po sa kanan, sa kaliwa, sa baba, kundi tayo po ay titingin sa ating pong Panginoon. Tandaan ninyo, ang pinakamahalaga sa lahat ay iyong tinanggap mula sa Panginoon at ito ay ang maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, no? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili sa impyerno. Diba? Kahit ikaw pang pinakamayaman sa buong mundo, ikaw pa rin ang pinakasikat sa buong mundo, kung mapapahamak ka naman at doon ka pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, wala pong halaga yung buhay dito sa lupa na yun. Di po ba? Amen po, ano? So marami pong tao ngayon sa ating paligid ang tumatahak sa maluwang na pintuan at malapad na daan papunta sa impyerno. Sabi nga po dun sa slide natin, no? Bad news versus good news, your choice. Tayo po ang pipili. Yung bad news, ano po yung unang daan? O yung good news, o yung ikalawang daan? Your choice. Saan po ba tayo? Dun sa red o sa green? Dun po tayo sa green, ano? Sa go. Kung sa tamang daan ang pinili ninyo, so, nakapili na tayo, di po ba? Nakapili na tayo, nandun na po tayo sa tamang daan. Paano naman ang inyong mga mahal sa buhay? So, saved na ako, okay na ako doon. Paano naman yung anak mo, yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, no? Kasamaan sa trabaho? Hahayaan mo ba silang dumaan sa maluwang na pintuan at malapad na daang papunta sa kapahamakan sa impyerno? Yes, nag-i-enjoy ka, saya-saya mo. Paano naman yung pamilya mo na doon sa dagat-dagatang apoy sila mapapahamak? Maraming taong namamatay araw-araw, di po ba, na hindi po nakakakilala sa Panginoong Jesus. Ang yung mga mahal sa buhay, kaibigan na dati ay malakas pa, ay ngayon ay wala na, namatay na. So ang tinutubok po ng puso ni Kristo ay ang maligtas ang kaluluwa ng mga tao patungo sa impyerno. Kaya nga inuutos niya sa atin ang pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. No? So may tanong po ako sa inyo ngayon. Naipanalangin mo na ba ang mga taong nais mong bahaginan? O nais ba nating magbahagi? Sino ba'y gusto magbahagi dito? So, no, yun po yung utos po ng Panginoon sa atin. Ano? Naipanalangin mo ba ang mga taong nais mong bahaginan? Pangalawa, nasasalamin ba sa iyo si Kristo? Ano ba sabihin yung nasasalamin ba si Kristo sa iyo? Nakikita ba pag nakita ka, ay nako, nandyan na yung reyna ng chismis, pag gano'n. Oh, yung, maano yan, ganyan yan. So, pag nalalakad si Sister Irma, makita pa lang, mabuting tao yan kasi Kristiyano siya. Parang gano'n, no? So, pinakamahalaga po na sasalamin si Kristo sa ating pong buhay. Dapat po yun sa ating pong sinasabi, sa ating mga kinikilos, dapat nakikita po si Kristo. Na kahit hindi mo pa sabihin na, hoy, Christian ako. Ganun ba? Hindi halata. Parang ganun po, ano? So, dapat makita sa atin, masalamin sa ating buhay si Kristo. Inihanda mo ba ang sarili mo para sa malinaw na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba? Hinihingi mo ba ang patnubay ng Santong Espiritu para sa mga taong ilalapit sa iyo ng Diyos? No? Mahalaga na malinaw nating maunawaan na mula sa dating makasalanang kondisyon na walang pag-asa, ay naranasan ninyo ngayon ang kagandahang loob ng Diyos. Pinili niya kayo at tinawag upang maglingkod sa Kanya. At isa po sa pangunahing paraan upang maglingkod sa Diyos ay sa pamamagitan po ng evangelism o paghahayag ng mabuting balita sa ibang tao, no? Kaya umattend po kayo doon po sa itinuturo po ni Pastor na SOE, yung School of Evangelism, para alam po natin kung paano po mag-share ng salita ng Diyos. Ito po ang mandato ng iglesia ng ating sinusunod. Kaya
kung mapapansin po natin na sa bawat church po, merong vision, merong mission. Ito po ay sentro ng pag-ebanghelyo. Kung titingnan niyo po yung vision niyo doon, no? Nandun po talaga na inuutusan po tayo na mag-ebanghelyo, mag-disciple, para sila ay maidala po natin sa ating pong Panginoon. Sa 200 na pag-aralan po natin, ang maluwang at malapad na daan, papuntang impyerno, ngunit ang makitid na daan ay papunta sa buhay na walang hanggan. No? So, sa daang dinadaanan po natin, makipot, no? Makipot po yung dinadaanan nating daan. Pero, salamat po dun po sa daang dinadaanan natin na to ay ang pinakamahalaga po ay meron po tayong kasama. Sa buhay po natin ngayon, hindi po mahalaga yung, although may pera ka, okay, makapaglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi lang po yung pera o yung kayamanan ang pinakamahalaga sa mundo ngayon. No? Ang pinakamahalaga po ay meron po tayong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Doon po sa daan na dinadaanan po natin, masikip, maraming pagsubok, maraming problema. Meron po ba dito na walang pagsubok? Parang wala, lahat ata tayo meron. Lahat po tayo may pagsubok. Pero ang pinakamahalaga, may kasama tayo. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Di po napakahalaga na sa paglalakad mo, meron kang kasama na anong tawag doon, natisod ka, na ano ka, may tatayo sa'yo. No? Iyon po yung ating pong Panginoon. Na kahit tayo nahihirapan, alam po natin yung dulo natin, buhay na walang hanggan, pero sa paglakad po natin sa pagsubok, kasama po natin ang ating pong Panginoon. Siya po ang ating kalakasan, hindi po siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. At lagi po natin iisipin na, kalimbawa, yung ito Kristiyano to, pag Kristiyano ka, ang sign ng pagiging Kristiyano ay yumaman ka, di ba? Ang sign ng Kristiyano, wala kang problema. So, ibig sabihin po, yung mga nasa Bible, hindi sila mga tunay na Kristiyano. Si Pablo, si Pedro, si Esteban. So, hindi sila tunay na Christian. Kasi bakit sila nahirapan? Kasi parang, hindi ako aatin dyan sa inyo. Kasi kung sanang nakakayaman yan, kung sanang hindi ako magkakasakit. So, wala pong ganun, di po ba? So, ang tunay na Kristiyano po talaga ay, nandun po yung pagsubok, nandun po yung problema. Ang pinakamahalaga, nandyan si Kristo. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayat, makita natin yung kapangyarihan niya sa ating pong mga buhay. Makipot man po yung daang pinili po natin, pero ang mahalaga, kung sino yung kasama mo. Yung kasama mo, King of Kings Lord of Lords. Meron pa bang mahirap sa Panginoon? Meron pa bang? Wala, di po ba? Wala po. Katulad nga po nung bagyo na lang na yan. Bagyo lang, kung titignan po sa amin, grabe po, yung makita mo po yung pag nasa second floor po kami, yung bangka na lang po, na 4 na araw po, o 1 linggo na wala pong dumadaan sa sasakyan, kundi balsa, yung mga ganun po. Pero kung titingnan mo, hihinto ba yun? Kasi sinasabi sa balita, hindi po hihinto, may bagyo pa rin. Pero kayang pahintuin po ng ating pong Panginoon. At salamat nga po at nakapunta po kami dito. So, sa bawat dinadaanan po natin, marami pong pagsubok, maraming problema, pero nakikita po natin yung kamay ng Panginoon na siyang umaalala at gumagabay sa atin, na napapatunayan natin na ang Diyos natin talaga ay mabuti. Kaya yung tamang daan pinili po natin, biro mo may kasama ka na sa pagtahak sa makipot na daan, langit na bayan pa ang patutunguhan po natin. So, testimony ko nga lang po, no, yung kapatid po ni Brother Nestor, 70 years old pa lang po siya. Nagkaroon po siya ng pneumonia. Di po, pag pneumonia, diabetic po siya. And then, ang oxygen saturation niya po 70. Dapat po 100 po yun. So, 70. So, dinala na nga po siya sa hospital. So, dinala po siya dun sa Johnny Hospital. Kailangan daw po siyang i-intubate. Kasi 70, pag wala po, mamamatay na po yun . So, wala po silang ganun. Di po sila tinanggap doon. So, pinadala na naman po sa ibang hospital. Wala na naman po. Kung 70 ka na, ang ano po kasi doon, minutes lang dapat mahabol. So, dinala po siya doon sa ibang hospital. Hindi na naman po siya tinanggap. Pero makita mo yung grasya po ng Panginoon kung sa talagang medical, 70, 60, wala na, mamamatay ka na. Pero salamat po sa Panginoon, nung dinala po siya doon sa isang hospital na private, na-intubate po siya, and then, yun, nabuhay naman po siya. Kaya lang po, kung titingnan mo, ang per day po ng ICU is 80 to 100,000. Kung mabuhay ka man, mamamatay ka po sa gastos, parang gano'n. Pero prayer lang talaga. Nandun po ang Panginoon. So within 1 day, nakapagbayad po sila ng
mahigit 100,000. Marami pong tao ang tumulong. Saan galing yun? Sa isang araw, saan ka maghahanap? Kahit umiyak ka ng dugo, wala kang makikita na 100,000, di ba? So marami pong tao ang tumulong at sila po yung nakabayad. And then, sa kabutihan din po ng Panginoon, nailipat po siya dun sa Valenzuela Medical Center. So makita mo, maraming pagsubok, pero nakikita mo, sa mga pagsubok na yun, lalo kang tumatatag. Di ba? So sa pagsubok na yun, lalo ka nai-inlove sa Panginoon. Kasi parang nafe-feel mo siya, nandyan talaga siya. Kung kailan ka may pagsubok, parang lagi kang nagpupuri, sumasamba, parang nandyan lang talaga siya. Hindi yung wala ka nang ganang mag-attend kasi tinatamad ka na, parang wala lang. Pero hindi kapag mayroong mga pagsubok, lalo kang napapalapit sa Panginoon. At ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. At lagi nating isipin habang buhay, may pag-asa. No? Habang buhay, basta buhay tayo at meron tayong Panginoon, tayo'y magtatagumpay. Meron na tayong langit na bayan, tagumpay pa ang ating buhay. Hindi mahalaga sa mundong ito na yung kahirapan, yung pera, pero alam mo, ang Diyos ang magpuprovide ng lahat ng ating pangailangan. Kahit ano pa yung pinakamataas na problema, may cancer ka man, nakulong ka man, ano ba yung pinakamataas na problema ngayon? Ano po ba? Wala po, kayang-kaya po ng Panginoon yan. Lahat, dahil siya po ay makapangyarihan, no? Ang Diyos po natin ay mabuti, hindi po siya nagbabago noon ngayon magpakailanman. So yun nga po, salamat po sa Panginoon dahil nasundo po kami nila Kuya Rene, no? Nung pagdaan po namin, nung nasa Bustos na po kami, di po ba merong pataas doon na gano'n kahapon? So syempre sa buhay natin, hindi natin alam kung kailan dumarating yung problema. Buti pa yung bagyo alam natin may signal number 1, maghanda kayo. Pero ang lindol, alam po ba natin kailan darating ang lindol? Di ba hindi? Ganun po yung problema, gugulat siya palagi. Gugulatin ka lang Nandyan na kagad siya, hindi ka ready. Pero salamat, nandyan yung Panginoon na tumutulong sa atin. So yun nga po, nung padaan na po kami doon, siguro po, dahil sa ulan, nabalaho po yung sasakyan po namin. So hindi po kami makaakyat doon sa pagganon. Habang nabalaho na po siya, syempre, nag-traffic po, parang nakakahiya, tapos nandun ka. Si Brother Nestor po, di ba, naoperahan po siya sa likod. So, kailangan po niyang itulak yung sasakyan po ni Kuya Rene. So, tinulak po, tulak. So, hindi po talaga. So, ang tagal na po namin doon. Sabi nga po ni Ate, Lord, anong gagawin namin? Lord, magpadala ka po nung tutulong, nung tao na sino naman tutulong sa'yo? Di ba ngayon, masasama na po yung tao. Pero ang Diyos po talaga ay tumutugon po ng panalangin. May 2 nakamotor po na tumigil talaga sila. Tinulungan, tapos binubuhat-buhat. So, hindi po talaga pa rin kaya. So, pray po kami natin, Marian. And then, meron pong isang truck na dumaan. Isang truck po talaga siya. Sabi po niya kay Kuya Rene, hilahin natin. So, sabi po Rene, ay, hindi po pwedeng hilahin kasi ang ginawa po nila, pumarada po sila sa malayo. Nagulat po kami. Lumalakad silang 2. May dala po sila parang jack. Sabi ko, grabe naman. Meron pa rin talaga mabubuting puso, no? Kaya salamat po sa Panginoon, anuman, lubak man yan, problema man yan, merong ipapadala ang Panginoon na tutulong sa atin. Basta't huwag tayong mawawala ng pag-asa. We have a big God. Ay, marami po akong testimony, baka maiyak na po ako. So marami po, tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa makitid na daan dahil ang kasama natin, King of Kings and Lord of Lords. Huwag po tayo mag-aalinlangan sa gagawin po ng Panginoon. Magugulat po tayo sa gagawin po ng Panginoon. Napakabuti po niya, kaya ang pinakamahalaga po, tayo po'y ligtas, tayo po'y dumadaan sa makipot na daan, kasama natin ang Panginoong Jesus, at higit sa lahat, dapat isama din po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, sa daang makitid na ang dulo po ay buhay na walang hanggan. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung We Preach Christ. Upon our lives, Christ was
Yes, O God, we worship your name, we exalt your name, O God. Salamat nga, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na kayo man ay tumatahak sa makipot na daan. Salamat sapagkat ikaw po ang aming kasama. Ano man ang mangyari sa amin, sabi nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ano man ang mangyari sa amin dito sa lupa, kasama ka po namin. At pag kami, Panginoon, ay nawala na sa mundong to, kami may kasiguruduhan na kami ay mapupunta dyan sa langit na bayan na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Ama, bilang iyong mga anak, bigyan mo kami ng karunungan, ng katalinuhan, na maipahayag din ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Dalangin po namin na mahikaya din po namin sila na magpuri at sumamba sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong salita sa umagang ito, at dalangin po namin ang mga kapatid po namin na nasa mga kanilang tahanan sa live stream, Panginoon. Sa mga kapatid po namin dito sa simbahan, O God, sa church, we pray, O God, nakikita mo po ang puso po ng bawat isa, ang paghihirap, ang kasakitan, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang mga kalungkutan ng bawat isa. Dalangin po namin sa umagang to, ikaw po ang kumatagpo sa lahat po ng aming mga panalangin. Dahil sabi mo nga, Panginoon, call unto me, I will answer thee, and I will show the great and mighty things thou shalt knowest not, O God. Salamat, Panginoon, at alam po namin ano man ang desire ng kanilang mga puso. Sabi mo nga, if we delight in you, you will give us the desire of our heart, O God. Kaya sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran nandito, ano man ang kailang pangangailangan, O Diyos, ikaw po ang kumatagpo at makita nila na ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na wala pong bagay na mahirap sa iyo. Kaya dalangin po namin, palakasin mo, patatagin mo, O Diyos, sa kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig na hindi sila titingin sa pagsubok, sa problema na kanilang nakikita sa kanilang mga mata, kundi titingin sila sa iyo, Panginoon, na merong magagawa sa amin pong mga buhay. Kaya muli, salamat po sa pagtugon mo sa panalangin ng bawat isa, sa kagalingan ng mga may karamdaman, Panginoon. Alam po namin, O God, na ikaw ang kikilos sa buhay naming lahat. Napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat din, Panginoon, sa nakaraang bagyo, sa nakaraang mga baha. Salamat at kami po yung iningatan at ginabayan at kami nakarating sa bahay-sambahang to. Salamat po. We love you and we exalt you, God. We give you all the praises, the glory. This is our prayer in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen.